Hello and welcome dito sa new episode natin sa EE Lectures. Bali, ang gagawin natin ngayon is i-continue na natin yung discussion natin sa photovoltaic system design. More on stand-alone yung system natin, no? So, bali for this episode, ang gagawin natin is yung sizing ng panel natin, ng inverter, ng solar charge controller, at ng battery. So, ano pa ba yung kailangan natin gawin? So, gagawin lang natin is ipipick upin natin, no, kung ano yung nileft natin dun sa load analysis. Kasi kung ano yung mga na-compute natin dun, sila yung mga gagamitin nating parameters para dito sa episode na to. So, tara na sa pagsasize ng panel, battery, at ng inverter. Like I said, no, yung gagawin natin for this episode, ipipick up lang natin yung nileft off natin doon sa load analysis. At gagamitin natin yung mga data na yon para malaman natin kung paano natin isa-size yung panel natin, yung inverter at ng battery. Okay, doon sa load analysis natin, bali ito more on yung gagamitin natin, yung energy consumption na nakuha natin at yung surge power. So ngayon, tignan na natin, no, kung paano natin gagamitin yan para malaman natin yung size ng panel na gagamitin natin. So yung sa pag-size ng PV panel, yung magiging formula natin dyan, yung total PV power required natin, no, para sa mga panel natin, is yung total daily energy consumption divided by sun peak hours multiply by percent efficiency. So yung sun peak hours na nagdedepende sa lugar yan. So i-research nyo na lang, no, kung ano yung sun peak hours sa lugar niyo. So nagdedepende siya from place to place. So, most of yung karamihan ng mga lugar is nasa 10 AM hanggang 2 PM. So, yung mga iba naman nag-extend hanggang 3 PM, no? So, depende yun. In terms naman doon sa efficiency, hindi naman 100% efficient parate. At alam natin na nagkakaroon tayo ng mga shading ng dahil sa ulap. So, kahit papano, dapat ma-compensate natin yun. Hindi porket bumili ka ng 400 watts na panel is 400 watts din kagad yung makakukuha mo, no? So, nagdedepende yun do sa sitwasyon or yung sinag ng araw, no? Or yung irradiance na tinatawag na tatama dun sa panel. So, for safe, bali, ilagay natin is 80%. So, ayan, bali, meron tayong energy kanina, diba? Which is yung 5,380 watt-hour natin divided by, let's say, pumapalo tayo ng 5 hours. Pero kung gusto mo mas safe, no, ilagay mo na lang is yung 4 hours. And then, multiply by 0.8 or let's say 80% na efficiency. So, yung makukuha natin ngayon is 1,345 watts. Ngayon, bahala ka, no, kung paano mo bubuuin yung 1,345 watts na yan. So, dito kasi magkakatalo kung paano yung stringing mo, di ba? Depende rin kasi sa rating ng panel na bibili mo. So, let's say for that example, gagamit tayo ng 400 watts na panel. So, lalabas, diba, once na i-divide natin yung 400 watts dyan, lalabas na sa 4 panels ng 400 watts yung kailangan mo. Tapos, ayun, i-series natin siya, no, or ipaparallel. Or let's say, diba, 300 watts yung gagamitin mo. So, kung 300 watts, papalo ng 5 panel na 300 watts yung gagamitin mo para dyan. Or kung gagamit ka ng 500 watts, hindi lalabas 3 yung gagamitin mo. So, yung dami ng panel na gagamitin mo, magdedepende kasi yun, diba, kung ano yung rating na trip mong bilhin. Okay, so, i-check mo na lang yung price, tapos yung power, diba, tapos kung saan ka mas makakamura. So, syempre, the more na dumadami yung mga panel, magdedepende din yung mga railings, no, yung mga L-foot na gagamitin mo. Okay, so yung number of PV panels natin is yung total power required, tapos yung desired rating of PV natin. So, yun na yung sinabi ko. So, for this design natin, no, ang gagamitin natin is 500 watts. So, ayan, diba, 1,345 watts divided by 500, it will take account 2.69. So, wala naman tayong 0.69 na panel. So, isasagad natin yan ng 3 panels of 500 watts. Pagkatapos nyan, mamimili na tayo ng inverter natin. Okay, so para sa inverter natin, magdedepende yan, no, kung magkahiwalay yung inverter tsaka yung solar charge controller or let's say hybrid. So magkasama na. So kung hybrid, hindi ka na magsasize para sa solar charge controller mo kasi naka-built-in na siya. Wala ka nang magagawa dun. Pero gawin muna natin, yung magkahiwalay pa yung dalawa,
So, yung size ng inverter natin, magdedepende dun sa total computed na surge power. So, yung nakuha natin kanina is 1,407.5 watts. So, ngayon, di ba, ayun, mamimili ka. Depende sa mga supplier, di ba? So, ito yung mahirap, no? Di ba, let's say, ayan, 1,407.5 watts. So, pipili ka na mas mataas. Let's say, 1,500 or 2,000 watts. Pagtingin mo sa market, wala naman nagbebenta. So, after ng mga 1,000 watts na inverter, normally, tumatalong kagad sa 3,000 watts. So, kung ganun yung mangyari, edi 3,000 watts na yung makukuha mo. Ngayon, pagdating dun sa DC voltage, magdedepende rin kasi yan dun sa bateryang pipiliin mo na kukuha. So, kung 12 volts battery ang gagamitin mo, edi 12 volts, 3,000 watts. Pero kung gagamitin mo is 24 volts, edi 24 volts, 3,000 watts. So, ganun yung ginawa natin dito. So, hindi pala tayo nagpo-promote ng brand, no? So, ginawa lang natin, kumuha lang tayo ng mga sample picks dun sa mga supplier. So, ayan, ibig sabihin, yung inverter natin, nagdedepende dun sa total na na-compute natin dun sa surge power. So, ngayon, pagdating naman sa solar charge controller, bali magiging formula natin dyan, yung total PV power mo, tapos divided by DC system voltage. In terms dun sa DC system voltage, magdedepende yan, no, dun sa, ayun nga, yun sa rating ng battery na makukuha mo. Kung 12 volts or 24 volts. So, bali, ang kukunin na natin ngayon, no, yung power na mismo ng PV, yung, let's say, kung mag-ooperate siya ng 100%, di ba? Yun na ilalagay natin. So, 1,500 divided by 24 volts, bali, makukuha natin is 62.5 ampere. And then, titingin ka ngayon ulit sa mga supplier, no? So, let's say, kung may 70 ampere kang makita, edi 70 ampere yung kunin mo. Pero, ayun nga, most of, pagdating ng 60, tumatalo kagad na 80. Kaya, for this, ang kukunin natin is yung 80 na MPPT, 80 ampere na solar charge controller. Okay, so, dito, lumalabas yung PV input natin is 150 volts. So, sakto-sakto lang yung para sa PV panel natin, no? Tapos, ayan, yung recommended PV power, depende din dun sa voltage na kukunin mo. So, naka 24 volts tayo, di ba? Tapos, lalabas yung PV panel natin, yung pinagsama-sama nila is 1,500 watts. So, okay pa tayo dito. Hindi pa natin siya na ma-maximum. So, ganyan yung mangyayari kapag nangyari, magkahiwalay yung inverter natin at yung solar charge controller. So, gagawin naman natin ngayon, di ba? Titignan natin what if yung hybrid inverter yung kinuha natin. So, ibig sabihin, magkasama na si inverter at si solar charge controller. So, tandaan, meron din mga new age na lumalabas na inverter ngayon kung saan hindi lang solar charge controller yung kasama sa package, no? Kasama na rin yung battery. Minsan, tinatawag sila na solar generator. Okay. So, ayan, kung hybrid inverter yung design natin, hindi na natin isa-size yung solar charge controller kasi wala na tayong magagawa dun, eh. Nakasalpak na sa loob yun, eh. So, let's say, ayun yung kinuha natin hybrid off-grid na solar inverter is sa Zamdon. So, 300 watts, 24 volts. Pagdating sa SCC, 60 ampere. So, ngayon, lalabas dyan, bahala na yung inverter, no, kung paano niya titimplahin yung voltage tsaka current na kung saan, di ba, ayun, yung let's say, di ba, sa 62.5 ampere, yung iba dun, ilipat niya na lang sa voltage na kukuha para makamit itong 60 ampere. So, ayan. So, kung hybrid inverter, mas malilis yung computation mo. Kasi, hindi ka na magsa-size para doon sa solar charge controller kasi built-in na siya doon sa system. So, ayan, di ba? Nakapag-size na tayo ng panel, ng inverter, ng solar charge controller, or kung hybrid na inverter, di ba? Hindi na tayo magsa-size ng solar charge controller. So, ngayon, ang gagawin natin is yung battery na yung isa-size natin. So, para sa battery, yung battery capacity required natin, dito ulit papasok si daily energy consumption. So, ngayon, di ba, yung sa pag-size ng battery natin, ina-assume natin yung battery natin, sasaluhin niya yung buong energy requirement mo sa buong araw. Pero alam naman natin, di ba, once na mag-operate, kung hindi magkakaroon ng blackout, hindi naman totaling nauubos natin yung charge ng battery natin, di ba? Tapos, hindi lang yun, biglang nagkakaroon kagad ng araw, di ba? So, nare-refillan.
So, in case lang na pumalya yung PB natin, di ba? Tapos na full charge yung battery, kaya niya magtagal sa loob ng isang araw. Kung susundin natin itong formula na to, no? So, for battery capacity required natin, so total daily energy consumption divided by depth of discharge. So, yung percentage na pwede natin tanggalin dun sa battery na kung saan hindi basta bibilis yung life cycle niya. Multiply by percent efficiency ulit. Kasi nga, hindi naman 100% efficiency yung mga system natin. And then, multiply dun sa system voltage. Depende nga ulit kung ano yung desired battery na kukunin mo, kung naka 12 volts ba or naka 24 volts. So, yun, in terms of dun sa depth of discharge, diba, na pag-aralan natin yung sa unang lecture, na kapag lead acid yung ginamit mo is 50% lang yung pwede mong ibawas, pero kapag lithium ion yan or lipopor, pwede mo siya isagan hanggang 80%. Katulad ng mga nangyayari sa cellphone natin, di ba? Once na pumalo ka ng 20% na lang yung battery mo, magre-remind na yung cellphone mo na i-charge mo na siya. Kasi nakuha mo na yung 80% na depth of discharge. So ayan, bali salpak natin ulit yung energy natin, which is 5,380 watt-hour divided by 80% dahil lipopor yung gagamitin natin. Tapos multiply by 80% efficiency, and then 24 volts kasi yung desired battery natin. So ngayon, magkakaroon tayo ng 350 ampere hour. Ngayon ang tanong, di ba, ilang battery yung magagamit natin? So depende ulit yan, no, kung ano yung rating ng mga battery packages na gagamitin mo. For example, kung gagamit tayo ng 24 volts, 200 ampere hour, hindi lalabas, dalawa lang kailangan natin. Tapos ipagko-connect natin sila in parallel. So, dalawang 200 ampere hour papalo ng 400 ampere hour, which mas malaki pa dito sa 350. Pero, di ba, let's say, wala ka makuwang 200, 100 ampere hour, di ba? Eh, di lalabas, apat yung kakailanganin mo. So, yung formula natin para sa strings, depende doon sa battery capacity, at yung desired battery rating. So, let's say, di ba, kung gagamit tayo ng 12 volts, tapos kailangan natin ma-attain yung 24 volts, kailangan natin ngayon ng dalawang 12 volts, tapos isi-series natin para makuha yung 24 volts. Or, ayun, bumili ka na ng direktang 24 volts, di ba, dun sa market. So, magdedepende kasi sa configuration eh. Lalo na kung anong rating ng mga battery yung pipiliin mo. So, let's say na lang naka 24 volts tayo. So, battery capacity divided by desired battery rating. So, 350 ampere hour divided by 100 ampere hour, di lalabas yan 3.5, or let's say, apat na 24 volts, 100 ampere hour batteries in parallel yung kailangan natin. So, ayan, bali natapos na tayo sa pagsasayis ng mga equipment natin, no? Yung PV panel, yung inverter, solar charge controller, at batteries. Bali dito nagtatapos itong episode na to. So, sa susunod na episode, pupunta na tayo sa mga wiring system natin, na kung saan titignan natin, no, yung mga provisions sa Philippine Electrical Code, kung meron mang guidelines tayong pwedeng makakuha kung paano tayo magsasize ng mga wires natin, di ba? Or let's say na mga protection device natin sa Philippine Electrical Code para maging safe yung PV system. So kung marami kayong natutunan dito sa lecture na to, no, so subaybayan nyo lang kami agad sa matapos namin itong lecture sa basics ng stand-alone, no, PV system design. So kung marami kayong natutunan, bali subscribe lang at see you sa mga susunod na episodes. Salamat ng marami.